Hello mga kapatid, mga subscribers ng Luigi Vlogs at mga kababayan ko nakatutok dito sa flood control projects issue ng ating bansang Pilipinas, no. At alam ko marami sa inyo tumutok dito sa nakaraang Senate Blue Ribbon Committee na ginanap, no, at nakita natin ang talaga namang iba't ibang personalidad, no, at iba't ibang klase ng mga pagtatanong. At yun yung mga iisa-isay natin kung ano ang mga naging obserbasyon natin sa ginanap na Senate Blue Ribbon Committee hearing na to, dito nga sa tinatawag nilang Philippines Underwater, mga kababayan, no. Alam nyo, etong mga observation ko ngayon, mapaanong kulay mo ng politika, kanino ka man kampe or what, alam ko merong punto itong mga babanggitin ko, no, dahil talagang may mga bagay tayong napansin dito nga sa Senate hearing na ito, no. So siguro una dyan, no, simulan natin na dahil sikat na sikat ang ang mga contractor, to be specific, Sara Diskaya, no. Ang sabi ng iba, si Sara Diskaya daw ay parang Janet Napoles 2.0. Pagdating sa bagay na yan, no, masasabi ko na hindi pa naman tapos ang investigasyon, wala pang nakakasuhan. Pero sa bagay na yan, medyo hati ang opinion ko. Maaring oo, pwede, or maaring hindi, no. Kasi unang-una dyan, ano ba nangyari kay Janet Napoles, no? May mga foundation siya na binigyan pondo ng mga senador dati na nakasuhan rin ng plunder, at ngayon nakita nyo naman yung mga nakasuhan na senador at iba pang mga government officials ay malaya, at si Janet Lim Napoles ay nagsuserve ng kanyang sentensya dahil nga dun sa nangyari, no. Kaya rin ako na-inspire gumawa ng video, guys, para wag tayong maulit sa ganung pagkakataon, no, na si Janet Lim Napoles lang ang parang nanagot, no, parang naging sacrificial lamb, kumbaga, nung panahon na yon. Sacrificial lamb ng mga politikong corrupt nung panahon na yon, no. Parang sana wag mangyari yon dito sa mga contractor. Alam naman natin, no, guys, etong binabanggit ko to, mamaya may papakita ko sa inyo ano ang naging role ng mga contractor kung sakali man, no, di umano na dito sa corruption sa flood control project, kung may ghost projects man, kung may mga substandards man, kung ano lang ang naging role ng mga contractor na to, no. Pero sa panahon na to, sana hindi siya maging Janet Lim Napoles ang mga contractor, at ibig sabihin hindi lang sila yung maiwan sa ere. Kumbaga sana mapanagot natin yung mga mas malalaking tao na nasa likod nito, mga kababayan. So ito, no, in no particular order, ito yung mga obserbasyon natin sa Senate Blue Ribbon Committee, no. Una-una, nabanggit ko na si Janet Lim Napoles, no. Si Senator Jinggoy, makita nyo naman, no, kung paano grandstand Senator Jinggoy, magpupukpok sa lamesa, nagagalit, galing, no. Pero sa akin, no, pero 'di ba nagbasa pa siya, may disclaimer, 'di ba? Parang nagbasa pa siya na alam ko maraming nagke-question kung bakit ako nandito or ba't siya nagtatanong, parang something like that, no. Totoo naman, Senator Jinggoy, no, parang hindi ho kayo sa aking palagay, at syempre malamang obserbasyon rin na ano nyo dun sa issue nyo kay Janet Lim Napoles na paglalagay ng PDAF na pondo. Parang sa akin, ka-acquit mo lang sa plunder last year. Nakulong po kayo sa plunder. Doon na-acquit po kayo. Alam naman natin, no, kung paano tumatakbo ang justice system dito sa bansang Pilipinas, no. Pero sa akin po, no, kasi parang nakakaano, no, na parang hindi ako nadadala sa mga ganon ni Senator Jinggoy. Sorry, hindi ako nadadala sa mga ganon ni Senator Jinggoy na galit, pagtatanong. Huwag na tayo maglokohan dito. Kasi parang
ano ka eh, 'di ba? Parang may history ka eh ng ganun eh, na parang sa akin okay pa yung okay pa yung ginawa ni Senator Mark Villar. Hindi na siya nakigulo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na siya na yan, dahil considering na alam ko dumaan yata siya kasi parang na-acknowledge siya, pero 'di ba, out of delicadeza wag ka na makigulo diyan, dahil ika nga ni Sara Diskaya is nagsimula silang mag kumita or karamihan sa mga flood control projects ay nung 2016 onwards. So yun yung panahon na ikaw yung nakaupo bilang DPWH secretary at ayun out of delicadeza wag ka na masyadong kasi ewan ko ha sa mga kapwa mo senador, hindi ko alam kung ito lang bang panahon ni Bongbong imbestigahan or panahon na rin ni Duterte. So next, nagtataka ako guys, speaking of Senator Mark Villar na hindi umupo, na hindi naman na nagtanong nagtataka ako guys, bakit pinaalis ng Senado si former secretary ng DPWH, Secretary Bonoan? Parang ibang-iba ang treatment nyo kay Secretary Bonoan. Hindi ko magets kasi kahit ba sabihin nyo hindi na siya ngayon officially ang secretary ng DPWH, ang mga oras na rumorolyo yung hearing sa Senado is siya yung nakaupo sa panahon na nitong BBM administration na tuloy pa rin ang mga flood control projects. Siya yung captain of the ship ng DPWH. So bilang resource person man lang, kahit hindi official ng DPWH at bilang dating official ng DPWH, dapat nandun lang siya sa hearing. Hindi ko alam kung anong treatment ang ibinigay ng Senado. Lahat parang nagkaisa kayo parang nagkaisa kayo na maraming salamat po sa pagpunta, makakaalis na po kayo. Parang inobserto niyo siya dun sa hearing parang hindi dun sa pagtatanong hindi naman sa kaso, pero ibig sabihin parang hindi ba maganda na nandun pa rin siya? Di ba po, isipin niyo mga kababayan bakit niyo pinaalis si Secretary Bonoan? Ano ba to? Siya yung captain of the ship ng DPWH. Di ba po? So sa mga ganyang mga punto ng Senado, sa mga ganyang diskarte ng Senado, talagang medyo mapapaisip ka na independent ba to? Itong Senado, wala bang pipiliin? I'm sure sa mga nag-iisip dyan, maiisip nyo na magkakaroon kayo ng parang question sa Senado, bakit sila gano'n, Isa pa, Senator Joel Villanueva, yan si brother Joel Villanueva na 3 taon na daw siya nag-iingay dyan sa issue na yan ng flood control. Pero mga kapwa mo senador, andon ang iyong friendship na district engineer ng Bulacan na si Engineer Henry Alcantara. Nakitang-kita naman sa mga video ang close relations nyo, hindi naman ka magbibiro ng ganun sa kanya, at hindi rin naman sasabihin ni Engineer Alcantara do sa video na lumabas na pag po kinakausap ako kay Sen, ano ba yan, magkano pa kulang natin dyan? Kasi talaga po kinukulit siya. Anyway, eto na po tayo ngayon, isang matatag na proyekto na inilaan ng ating buting senador at ang kanyang pamilya. So ibig sabihin meron tong may partnership, hindi ko alam kung transaction ba or may something dito sa dalawang to, Senator Joel at Engineer Henry Alcantara. Dumalo si Engineer Henry Alcantara. Mga kapwa senador ni Joel Villanueva, bakit yun na yung pagkakataon na tanungin nyo kung ano yung inilapit, ano yung ikinulit, ano yung inilabi na proyekto ng pinakagwapong district engineer according to brother Joel Villanueva.
ng DPWH. Ayan, pinakagwapong district engineer daw, no? Pinakamagandang lalaki. Ayon do sa video, no, na mga nagsusurface ngayon, no. Naging selective na naman ba mga senador? Na ano ba kayo kay majority floor leader? Na intimidate ba kayong tanungin dahil nandun siya? Sana yung parang nawala, no? Nawala yung matatapang na senador dyan, no? Nawala rin yung pagiging checks and balance ng ibang minority. Nasaan? No? Nakisama ba tayo kay Senator Joel, mga kababayan dyan sa Senado? Isa pa, Senator Risa Hontiveros. Actually, okay naman si Senator Risa, pero sana maging fair, hindi lang kay Senator Risa, sa buong Senado, no. Pati social media team mo talagang ang nilabas agad after ng hearing, mga nyo kay Sara Diskaya. Napapaisip tuloy ako na tatakbo po ba kayong mayor ng Pasig sa susunod na election? Hindi, biro lang po mga kababayan, no. Alam ko naman tatakbo yan Senator Risa na dahil last term niya na baka tumakbo yan sa mas mataas na posisyon. She's maganda naman. So ayun, no, ang akin lang guys, sige kung oo naman kung kasi hindi naman na to sa hindi naman rin naman to sa laki ng ninakaw eh. Sino ba mga nagnakaw? Sino mga kumita? Huwag kayong mag-focus sa mga contractors lang, no. Mamaya makikita nyo kung bakit ko sinasabi to, kasi meron tayong insights doon sa interview ni Baguio Mayor Benjamin Magalong, na lead convener rin ng Mayors for Good Governance, na sino ang mga most guilty talaga dito sa kumbaga iskandalong to, no, sa issue ng flood control projects. Ayun, sa akin medyo maging fair lang kayo. Ang dami ring contractors na dumalo doon. Dapat tanungin nyo rin. Kasi talaga ang mali naman kasi ng Diskaya is nag-flaunt sila ng mga yaman nila, kaya sila inuusig ngayon. Nag-flaunt sila ng mga sasakyan nila, nag-flaunt sila ng kanilang, sabi nila, bilyonaryo sila. Kasi yun nga, tumatakbo sila nun eh. Parang pinapakita nila yung yaman nila kasi nga para ipakita na mayaman na sila, hindi na sila para magnakaw. At ipakita rin dun sa mga ng project sa kanila na may kapasidad silang gumawa ng malalaking projects dahil meron nga silang malaking assets or capital, no. So yun daw yung dahilan, pero yun ang medyo siguro parang wrong move dahil yun yung pinagpipiestahan ngayon sa social media, no, at ng mga tao. So yun yung naging consequence, na parang kayo yung na sensationalize kahit marami kayong contractor na sinasangkot or top 15 dyan sa mga flood control projects na yan. At eto pa, no, Senator Amy Marcos. Ayan, Senator Amy Marcos, parang namema na lang. Kasi ang mga tanong ni Senator Amy, bakit daw nagtataka ako na bakit hindi nag-work ang internal audit sa DPWH. Diyos ko, Senator Amy, hindi ka ba pinanganak ka ba kahapon, Senator Amy? Madam, kung kunyari sa isang institusyon na korap tulad ng DPWH at yung nasa internal audit department na yan o section na yan, i-audit nila ang sarili nilang mga boss na mas matataas sa kanila, na korap din, matatanggal sila. So wag ka nang magtaka, Senator Amy. No, wag ka nang magtaka na hindi nag-work ang internal audit ng DPWH. Ano ba yan? Parang, nako, kung sino man yung staff mo na yun ang sasabihin mo sa ewan ko na lang, no. Maganda pa yung binasa ni Senator Bongo na script.
Tapos tapos ito, 'di ba? Natutuwa rin ako no na lahat 'di ba may mga senador no diretso magtanong dun sa Wawaw Builders, kaya nga Kawawaw Builders nga eh. Parang ipit na parang namang pinagsakloban ng langit at lupa yung yung representante ng Wawaw Builders. Biruin mo hindi niya masagot kung may ghost project sila. Can you answer yes or no? Ghost project? Can you turn on the microphone, please? I invoke my right of incrimination, Your Honor. I invoke my right. Simpleng tanong. Hindi masagot ng Wawaw Builders. Ay nako. So mapapaisip kayo mga kababayan no, kung maring talaga no, may something. Yan yung mga ilang napansin natin sa Senate no. At sa chairman naman ng Blue Ribbon Committee, okay naman no, medyo hindi mainit ang ulo ngayon ni Senator Marcoleta kasi nung nakaraan parang sobrang masungit siya the way siya pero in fairness dito kay Senator Marcoleta, abogado kasi no, kahit bago siya parang hindi siya magpapabula sa mga nauna sa kanyang senador no, at sa mga mas luma na senador kasi may experience na rin naman siya sa Congress. Pero ayun no, in fairness naman inaano niya yung time, lalo nung pinansin siya ni Senator Raffy Tulfo na sinabi na bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na one to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time sabi mo sa akin 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Naman niya, in-acknowledge naman niya na kung bakit nga ganon sa oras. Pero dinikdik niya ang DPWH no, which is good no. Dinikdik niya ang DPWH na parang tinatanong niya sa pagtatanong niya, bakit mababayaran tong mga contractor na to? Bakit ma-approve tong mga contractors na to kung ginawa ng DPWH, ng COA ang due diligence nila na i-check itong mga proyekto na to, 'di ba? Kasi 'di ba alam naman natin sa government hindi walang bayad diyan, hindi bayad muna. Percentage lang ang down diyan. Malaki sa percentage binabayad pagtapos malinis na yung project. So si district engineer dapat ang nag-inspect niyan. Si COA dapat ang nag-audit niyan. So nasan to mga to? Yun ang point ni Senator Marcoleta, which is tama no. Kumbaga, hindi makakagawa ng substandard or ghost projects ang mga kontraktor kung ginawa ng DPWH at ng COA ang kanilang trabaho. Hindi rin kikita at magkakaproyekto ang mga to kung hindi rin naman pinaboran ng mga politiko. Alam naman natin yung bidding. May bidding talaga nagaganap na na hindi ko alam kung palabas or ano. Pero merong mga minamanok ang politikong mga kontraktor. Ay nako. So yun no, yun yung gusto kong ipakita sa inyo dito sa dulo ng aking video. Yung magandang parte to, yung naging interview ni Mayor Benji Magalong ng Baguio kay Miss Lucy Cruz Valdez sa Real Talk with Lucy. Panoorin nyo yung buong video na yun guys ni Miss Lucy Cruz Valdez na interview kay Mayor Benji Magalong. Medyo maliliwanagan kayo. Pero ito no, credit sa kanyang channel at ipapakita natin yung part na binanggit ni Mayor Benji Magalong ang mga main characters dito sa corruption sa flood control projects. Panoorin natin guys. Yun nga sir kasi ngayon ang tinutuligsa yung mga contractor, mga Diskaya, Sunwest, yung mga, di ba, St. Timothy, or ano, Wawaw, nako,
Diba? SunWest. Yun ang tinutuligsa. Sila ba ang pinaka-corrupt sa totoo lang? Yung contractor ba ang lumalapit, nagbipid at nangungurupt? Saan nag-uumpisa? Well, alam mo sa kanya kumbaga sa chain, sila yung pinaka-lowest Lowest, meaning sila yung pinakamababa pa daw ang contractor. Kumbaga sa kanya survival mode sila Kailangan nila ng project kailangan nila ng project, kailangan nila i-sustain yung kanilang kuhan. Pero ang nagdidikta kasi is magkano bang hinihingi nito sa taas. On the basis of that, doon na naman hinihingi nito mga nasa intermediate. Doon sila maglalaro ngayon, di ba? So, di ba guys, galing na mismo kay Mayor Benji Magalong, pinakamababa pa ang contractor na role. Ibig sabihin niya ang nasa taas, politiko at mga district engineers o ang DPWH dito sa flood control projects na to. Pero regardless kahit pinakamababa ang mga contractor, kung naging instrumento kayo ng pagnanakaw, dapat makasuhan kayo. Pero dapat makasuhan at makulong rin yung mga nasa taas ninyo. Kaya mga kababayan, huwag kayong mabulag na mag-focus lang sa contractor, guys. Dapat mapanagot dito mga politiko rin at DPWH, guys. Kaya talagang for me, hindi Netflix na lang ang dating ng hearing ng Senado na gagawin ng Senado at Kongreso. Kasi tama nga naman, iimbestigahan nyo sarili nyo at mga kapwa nyo senador. Meron at Congressman, meron kayong papaboran, hindi kayo magiging fair. Kaya tama yung ginawa ng presidente na gumawa ba siya ng, parang nabalitaan ko gumawa siya ng task force na bubusisi dito sa pero maganda kasi nga yung parang truth commission na ginawa ni Pinoy nung panahon niya na mag-run after or mag-imbestiga ng mga korupsyon sa gobyerno. So sana ganun, at sana yung mga iuupo niya doon is yung mga wala na talagang bahid. Ibig sabihin walang papanigan, kunyari ito, former Secretary Babe Singson, inoferan daw. Yun yung sinasabi ng karamihan na naging pinakamalinis na DPWH Secretary, si Secretary Babe Singson nung panahon niya. Ino-offeran daw ng government na bumalik sa DPWH, pero hindi na nga kasi Secretary Vince Dizon na. Pero okay sa kanya na tumulong sa investigasyon. So sana gamitin siya ng gobyerno kung talagang seryoso, sincero si BBM na kahit sino masagasaan dito sa flood control projects issue at corruption na to. Maglagay na kayo ng mga taong gusto talagang parang mga end of their career na parang gusto na lang nilang tumulong sa bansa, katulad nito si Secretary Babe Singson. Retired na to Pwede rin si Ombudsman Conchita Carpio. Walang plano sa politika. Okay rin sana si former COA Commissioner Heidi Mendoza, kaso running siya sa politics, so pwedeng mahaluan, di ba? So, eto, katulad nito si Mayor Benji Magalong. Bakit hindi nyo pagbigyan, Ba't hindi nyo pagbigyan? Nag-o-offer na sa Senado, sa Kongreso na imbitahan siya, pero wala nag-iimbita sa kanya. Dahil ano ba ang pwedeng mangyari, Sana kunin siya ni PBBM dyan sa task force or sa commission na binuo niya, Ayan guys, kaya ang payo ko mga kababayan, maging mapagmatsyag kayo at tututukan natin ang mga issues ng gobyerno, lalo na kung pag may time, ibibigay natin yung mga insights natin na sana maliwanagan ang mga kababayan kong Pilipino dito nga sa mga issues or sa laro na ginagawa ng mga politiko at mga opisyal ng gobyerno. Natutuwa sila na ang pinapalabas ng media ngayon is mga contractors lang. Natutuwa yung mga involved talaga na
wala sa kanila ang spotlight, pero alam naman natin na kung sino talaga yung mga malalaking tao at mga makapangyarihang opisyal ng gobyerno, mga politiko ang talagang guilty dito. So ayan, no, maraming salamat at sa panonood dito sa ating video sa Luigi Vlogs. Tumutok lang po kayo sa mga susunod nating uploads. At maraming salamat at God bless you po. At mabuhay pa rin ang ating bansang Pilipinas.